Hello guys! Welcome back to another episode of Trading with Barako FX. Today guys, pag-uusapan natin yung trade natin last week. Ano ba yung naging trade natin last week sa GBP USD? At ano ba yung naging setup natin at ilang entry ba tayo last week? So nagkaroon tayo ng tatlong entry last week, dalawang talo at isang panalo. So paano ko ba na-break even yung nabawi natin yung talo natin? Although dalawang talo natin, isa lang yung panalo natin, pero nabawi natin yung talo. So hindi na natin ito patatagalin guys, so let's go! Nandito na tayo sa ating trading view kung saan sinet-up natin yung trade natin last week. So kung makikita nyo, una, kailangan muna ng identify saan ba yung papunta ni market. Baka yan, di ba? So, obvious na pababa siya, di ba? Downtrend siya. So, kailangan natin hanapin yung sell position natin. So, yun muna ang ginawa ko. Tapos, balik ako sa lower time frame ng 5 minutes para maghanap ng entry natin. Yan, ito. Ito yung setup ko nung last week. Thursday yung trade natin. To Thursday. September 14 natin nakuha yung trade natin. So, kung matatanong nyo, bakit ang haba ng candlestick? Kasi that time kasi nagkaroon siya ng red news or CPI, hindi ko alam kung CPI ngayon. So parang may news impact. So pag news impact, hindi tayo nagtitrade niyan, hinahaya lang natin gumalaw si market. So pag tumigil na yung news impact, saka tayo maghahanap ng position natin. Ang isa ko napansin, bago nag-impulsive siya, may naiwan siya ditong OB, 5 minutes na OB. Napakaganda ng entry position niya ng OB niya, makapal sa 5 minutes na hindi pa na babalikan ni market. So nagkaroon na rin siya ng ng London liquidity. So sa low session ng London na liquidate na rin, at may nagkaroon na rin siya ng buy side liquidity. So mas malakas yung momentum ni market na bumalik paakyat kasi nga nakakuha na siya ng pera dito. Nakita niyo na. So ang ginawa natin, yung okay na, wala na red news impact, nag-entry na tayo dito, naglagay na tayo ng position dito sa area na yan, na-touch yung ating entry dito sa OB na nilagyan natin. So pagka-touch niya, so ang naging target nga natin itong swing low na previous swing low ng news impact. So nagkaroon siya ulit ng retracement sa FGB, pero hinold natin yan hanggang sa makuha yung TP natin dito. Nag-TP na ako dito, hindi ko na hinintay ulit bumaba kasi nga hindi natin alam kung saan papunta si market. Katulad niyan, bumaba siya pero mahirap magbaka sakali kasi hindi natin alam kung saan ang takbo ni market dyan. Kasi nga pwede siyang bumalik ulit dito para i-mitigate ulit yung mga nakaposition dito. And guys, isang reason kung nakita nyo bakit nag-impulsive siya at hindi na siya bumalik dito, unang-una wala na yung order block natin dito sa taas pala, ay na-touch na, na-mitigate na, kaya wala nang kumbaga wala nang pera dyan, nakuha na ni market. So ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa trade natin ngayon. Simple lang yung trade natin, napaka-crucial nito. Yung setup natin simple lang, hinintay lang natin gumalaw si market, hintayin natin yung strategy natin kung merong FGB ba dyan or OB. So kung hindi pa nare-retest or nababalikan, pwede nating entryhan yun. Pero dapat ang gagawin natin is tignan muna natin yung structural ng market. Baka mamaya may OB nga pero opposite ka naman yung trade mo, wala din, ililiquidate ka lang ni market. Ang mahalaga, sasabayan natin yung trend kung saan ba pababa ba siya o pataas. Kung pababa siya, so kailangan hanapin natin yung sell position. Kung pataas naman siya, buying position tayo. Ganun lang guys, salamat at sana may natutunan kayo. See you again sa ating susunod na video.